Magandang araw sa mga tagapakinig. Ako nga pala si Joe at meron akong kambal na si Jenny. Tubong Baguio. Isang araw, naglalakad kami noon dahil galing kami eskwelahan. Mga ilang kanto na lang siguro yun bago kami makarating sa bahay. Bago kami lumiko sa huling kanto papunta sa bahay, may nakita kaming wallet. Agad itong kinuha ni Jenny. Na-curious din ako at tinignan namin ang nasa loob. Wala naman itong laman kundi 150 pesos at isang papel na kulay pula. Binaliwala ko na lang yung papel at sinabi ko sa kanya yung 150 paghatian namin dahil wala naman itong ibang ID na iwan kaya hindi na rin ito maibabalik sa may-ari. Sakto naman ng mga oras na yun ay uhaw na ako kaya agad naman ako bumili ng soft drinks. Mga ilang sandali pa ay nakarating na kami sa bahay at agad na ako dumiretso sa kwarto ko habang si Jenny naiwan naman siya sa salas. Nagbihis lang ako at paglabas ko nakita ko si Jenny. Kinakalikot niya ulit yung wallet. Maya pa, nakita ko, binuksan niya yung pulang papel at binabasa niya ito. Na-curious naman ako kung anong nakasulat kaya tinignan ko rin. Hindi ko naman to ganong maintindihan. Hindi ako eksperto pero alam ko Latin ang nakasulat doon. Kaya hindi namin to maintindihan. Maiksi lamang ang pagkakasulat na ito at hindi ko rin alam kung anong dahilan. At dahil wala naman ako pakialam doon, hindi ko na inusisa. Agad na ako lumabas upang makabili ng ulam upang makakain na kami ng tanghalian. Wala kasing naiiwan madalas sa bahay dahil busy ang aming mga magulang sa pagtatrabaho. Mga 20 minutes nung nakauwi na ako ng bahay at nanghanda na ako ng pagkain namin ni Jenny. Kakatok pa lamang ako bigla na lang lumabas si Jenny sa kanyang kwarto. Nagmamadali ito at pumunta sa banyo. Narinig kong nagsusuka siya dun. Kinatok ko siya. "Jenny, okay ka lang ba?" Ang sagot niya sa akin, "Okay lang ako, Jo." Huwag mo akong pansinin. Maliit na bagay lang to, dugtong pa niya, kaya di ko na siya kinulit. Paglabas niya sa banyo, inaaya ko siya kumain. Pero ayaw niya nang kumain, wala daw siyang gana. Dahil medyo masama daw ang pakiramdam niya at agad na siyang bumalik sa kanyang kwarto. After ko kumain, lumabas muna ako ng bahay para magpahangin. Nakita ko si Aling Clarita. Hawak-hawak ang tali ng kanyang aso. Nakita niya ako at ninitian niya ako at ganoon din ako sa kanya. Makalipas sa mga 10 minuto ay bumalik na ako sa bahay at nagpahinga na ako. Nagising ako ng alas 4 ng hapon. Lumabas ulit ako upang mamalengke. Mga alas 5 ay nakauwi na ako ng bahay. Agad na ako nag-asikaso ng kakainin namin ni Jenny. Mga alas 6 ng hapon tapos na ako magluto noon. Mga 6:30 ay kumatok ako sa pintuan niya upang yayain siya para kumain. Pero ang sabi niya, wala daw siyang gana kasi masama ang pakiramdam niya. Kaya hinayaan ko na lang. Kinabukasan, araw ng Miyerkules, niyaya ko siya pumasok. Kinatok ko siya sa kwarto niya pero ayaw niya talaga lumabas. Masama daw kasi ang pakiramdam niya. Kaya hindi ko na siya pinilit. Kinabukasan, araw ng Huwebes ay niyaya ko ulit siya pumasok. Pero ganoon pa rin ang sagot niya. Ang sabi niya ay may sakit pa rin siya at di siya makakapasok. Kaya ipinagpaalam ko na lang muna sa kanyang guro na baka mga Lunes na siya makapasok. Mga alas 2 na ako ng hapon ng Huwebes nakauwi. Dahil meron kami practice sa eskwelahan. Pagdating ko sa bahay, may naamoy ako mabaho. Parang nabubulok na laman. Agad kong kinatok ang kwarto ni Jenny. Dumungaw lang siya sa pinto at ang sabi niya, yung aso daw ni Aling Clarita. Ilang araw na daw hinahanap yun at natagpuan daw patay sa may likuran ng bahay namin. Nung nalaman ko yun, ang laki ng panghihinayang ko sa aso na yun. Dahil mukha namang masigla yun at walang sakit. Paano kaya yun namatay? Sa isip-isip ko lamang. Araw ng Biyernes ay pumasok na ulit ako. Ganun pa rin, hindi pa rin pumasok si Jenny dahil masama pa rin daw ang pakiramdam niya. Pag uwi ko, mga alas 12 ng tanghali. Nagtaka ako bakit ang daming tao sa bahay namin at may mga pulis pa. Nagmamadali akong lumapit upang malaman ko kung anong nangyari dahil nag-aalala ako kay Jenny. Pagkarating ko dun, nalaman ko patay na si Jenny. Ayon sa mga otoridad, 3 araw na daw patay si Jenny dahil naaagnas na daw ito. Gulong-gulo ko sa mga pangyayari. Paano nangyari yun? Sabi ko sa mga pulis. 3 araw bago mangyari ito, magkasama pa kami. Pero ayoko paniwalaan ng mga pulis dahil imposible daw yun. Maya-maya pa, dumating na rin ang aming mga magulang. Ayon sa mga pulis, nagpakamatay daw si Jenny dahil may natagpuan daw mga pulis na suicide note. Laking pagtataka ko kung bakit gagawin niya yun. Wala naman kami problema. Wala rin naman siyang boyfriend. Kaya talagang misteryo ang nangyari. Biglang pumasok sa isip ko ang papel
na kulay pula na nakita namin sa pitaka. Kaya kinuha ko ito at tinago. After malibing ni Jenny, naghanap ako ng manggagamot. Dahil sa palagay ko, may kinalaman ng papel na ito kung bakit namatay si Jenny. Hindi naglaon ay nakahanap ako ng manggagamot at binigay ko sa kanya ang papel. Yung nakita niya ang papel, nagulat siya sa nakasulat at sinabi niya sa akin, "Ilang beses mo binasa to?" Sabi ko sa kanya, "Isang beses ko lang yung nakita dahil ang kapatid kong may hawak ng papel na yan." Maya maya pa'y binasa na ni Manong ang nakasulat. Hindi ko maintindihan kasi Latin niya, kaya pinaliwanag niya na lang. Ito ay isang uri ng ritual ng pag-aalay ng katawan ng isang tao sa demonyo, kung saan ginagawa ito upang magkaroon ng masaganang ani ang pamilyang maiiwan. Pag binasa mo daw ito ng 3 beses, maa-activate daw ang sumpa at ang ritual ng pag-aalay. Kaya pala ng mga ilang beses na binasa ni Jenny, nag-iba siya bigla. Sa makatuwid, ng mga panahong sumuka siya, tapos na ang ritual nun at kukunin na siya ng demonyo. Simula nun ay tinapo ko na ang papel. Isang mahalagang leksyon ng akin natutunan na lahat ng makikita mo, hindi mo dapat pulutin. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang dito na lang.